Sa panahong ang mabilis na takbo ng buhay at paulit-ulit na gawain, maraming Pilipino naghahanap ng mga produkto na nakapagbibigay ng dagdag na lakas, ginhawa at konsentrasyon. Isa sa mga produktong sumulpot at umani ng popularidad sa merkado ay ang Cobra Energy Drink, isang inuming enerhiya na naging bahagi ng araw-araw na buhay ng maraming manggagawa, estudyante, atleta at iba pang individual na nangangailangan ng agarang dagdag na puwersa. Ang Cobra Energy Drink ay unang inilunsad sa merkado ng Pilipinas noong 2002 sa ilalim ng kumpanyang Coca-Cola Beverages Philippines Incorporated. Ang ideya ng paglikha ng isang lokal na energy drink ay nagmula sa obserbasyon ng kumpanya sa mga lumalaking pangailangan para sa mga produktong nagbibigay ng dagdag na enerhiya. Sa mga nakalipas na dekada bago ito inilabas, napansin ang pagtaas ng bentahan ng mga energy drink sa pandaigdigang merkado, lalo na sa mga bansang may mabilis na urbanisasyon at mataas na produktibidad ng mga manggagawa. Dahil dito, natanto ng Coca-Cola na may malaking oportunidad sa Pilipinas na magpasok ng isang inuming enerhiya na espesyal na may yakma sa panlasa at pangailangan ng mga lokal. Ang pagbuo ng Cobra ay hindi madaling gawain. Kailangan itong pag-aralan sa aspeto ng lasa, sangkap, pagpepresyo at iba pang mga detalyeng teknikal. Kasama sa malalim na pagsasaliksik ang pag-aaral ng pamilihan, sa kilos ng mga mamimili at kung paano makakatugon ang isang energy drink sa dagdag na pangailangan ng enerhiya nang hindi isinasakripisyo ang kaligtasan ng kalusugan. Ang mga eksperto sa nutrisyon, mga inhinyero sa produkto at mga estratehiyang pang-marketing ay nagtipon-tipon upang bumuo ng isang produkto na hindi lamang kapaki-pakinabang, kundi kapanapanabik din sa mga mamimili. Sa kabila ng matinding kompetisyon, lalo na sa mga kilalang tatak ng energy drink sa international na merkado, nagawa ng Cobra Energy Drink na makilala at makipagsabayan dahil sa estratehikong pagpili ng mga sangkap at pag-iengganyong imahe nito. Ang filosofiya ng paglikha ay hindi lamang nakatuon sa pagbibigay ng enerhiya, kundi pati na rin sa paghubog ng isang tatak na magiging simbolo ng lakas, determinasyon at pagsulong. Ang pangalang Cobra ay hindi basta napili. Ito ay bunga ng isang malalim na prosesong malikhaing naglalayong bigyang kahulugan ng mensahe na naisipahati ng produkto. Sa kulturang popular, ang Cobra na ahas ay kilala sa bilis, talas ng pag-atake at hindi madaling takutin. Ito ay isang uri ng ahas na malakas, matatag at may kakayahang tumugon agad sa banta o pangailangan. Ang mga katangiang ito ay sumasalamin sa layunin ng inuming enerhiya, magbigay na mabilis at epektibong dagdag na lakas at konsentrasyon. Hindi lamang simbolo ang Cobra, kundi inspirasyon. Sa maraming kultura, ang ahas ay nauugnay sa pagbabago at pagbabagong anyo. Gamit ang figura ng Cobra sa logo at pangalan, nais ng kumpanya na iparating ang ideya na ang sino mang umiinom ng produkto ay mas nagiging handa, mas madalim ang isip at mas malakas ang katawan sa pagharap sa hamon ng araw-araw. Bukod pa rito, may malalim na koneksyon ng pangalang Cobra sa mga lokal na Pilipino. Ang tunog at dating ng salita ay madaling tandaan, hindi katulad ng ibang termino na teknikal at mahirap bigkasin. Ang Cobra ay direktang tumatago sa panindigan ng mamimili. Ito ay may impluwensya sa brand recall o ang kakayahan ng mga mamimili na agad maalala ang tatak kapag nangailangan ng inuming enerhiya. Ang pangunahing layunin ng Cobra Energy Drink ay tugunan ng lumalaking pangailangan ng mga Pilipino para sa mabilisang dagdag na sigla at enerhiya. Sa modernong lipunan kung saan ang oras ay salapi at ang produktibidad ay mataas na sinonimo ng tagumpay, maraming manggagawang nangangailangan ng dagdag na lakas upang magawa ang kanilang mga responsibilidad. Ang mga estudyante naman ay madalas na kailangan ng tulong sa pag-aaral, lalo na sa oras ng mga pagsusulit, habang ang mga atleta ay naghahanap ng suporta upang mapabuti ang kanilang performance. Hindi may kakailan na sa gitna ng abalang buhay ng mga mamamayan, maraming oras ang nauubos sa pagtatrabaho, pag-aaral at iba pang responsibilidad. Ang enerhiya na nagmumula sa karaniwang pagkain at paghinga ay hindi sapat upang tugunan ang mga pangailangang ito. Kaya naman maraming individual ang lumilihis sa mga produktong maaari nilang pagkatiwalaan upang mabawi ang lakas na nawala. Dito nagmula ang ideya ng isang energy drink na hindi lamang basta nagbibigay ng enerhiya, kundi nagiging kaagapay sa araw-araw na hamon. Ang Cobra ay dinisenyo upang mabilis na maibigay ang karagdagang lakas at konsentrasyon sa mga taong nangangailangan. Ito ay ang balanseng dami ng caffeine at iba pang mga sangkap na idinagdag upang maghatid ng sapat na epekto nang hindi labis na nakakasama sa kalusugan kapag iniinom ng naaayon sa rekomendadong dami. Dagdag pa rito, ang Cobra ay nilayon din upang maging abot kaya sa mas maraming mamimili. Hindi tulad ng ibang mga energy drink na mas mataas ang presyo dahil ito ay dayuhan o imported. Ang Cobra ay lokal na produkto kaya mas mababa ang gastos sa produksyon at maaaring ibenta sa mas kapantay-pantay na presyo. Dahil dito, mas maraming taong nagkaroon ng pagkakataong subukan at tangkilikin ang produktong ito.
Ang Cobra Energy Drink ay kilala sa kanyang malakas na lasa na may matamis at maasim-asim na kombinasyon na maaaring nakakaakit sa mga panlasa ng mas maraming Pilipino. Ang pangkaraniwang bersyon nito ay may sangkap na caffeine, taurine, B vitamins at iba pang mga elemento na kilala sa pagbo-boost ng enerhiya at mental alertness. Ang caffeine ay isang kilalang stimulant na maaaring magpataas ng alertness, habang ang taurine ay sangkap na tumutulong sa cellular function at mental performance. Bukod sa pangkaraniwang sangkap, ang ilang bersyon ng Cobra ay naglalaman din ng glucose at iba pang uri ng sugars upang magbigay ng mabilis na enerhiya. Ang pagkakaroon ng mga bitamina lalo ng vitamin B ay mahalaga dahil ito ay tumutulong sa metabolismo ng enerhiya sa katawan. Ang kombinasyon ng mga sangkap na ito ay pinag-aralan upang magkaroon ng balanseng epekto sa enerhiya na hindi nagdudulot ng sobrang stimulation na maaaring makapinsala sa kalusugan. Sa pagdaan ng panahon, naglabas ang kumpanya ng iba't ibang variants ng Cobra upang tugunan ng iba't ibang panlasa at pangailangan ng mga mamimili. Bagaman naging matagumpay sa merkado ang Cobra Energy Drink, hindi ito nakaligtas sa mga isyu at kontrobersiya. Isa sa mga pangunahing kontrobersiya ay ang usapin tungkol sa kalusugan at kaligtasan ng pag-inom ng energy drink, kasama na ang Cobra. Maraming eksperto nagbabala tungkol sa posibleng epekto ng sobrang caffeine sa katawan, lalo na kung iinom sa labis na dami o magkasabay ng iba pang caffeinated beverages. Ang sobrang caffeine ay maaaring magdulot ng mabilis na tibok ng puso, pagkabalisa, pananakit ng ulo at iba pang mga hindi kanais-nais na epekto sa kalusugan. May mga ulat din ng ilan sa mga consumers na nakaranas ng hindi magandang reaksyon matapos uminom ng labis na energy drink, lalo na kapag masyado itong ginamit sa mahabang panahon o sa panahon ng matinding physical na aktibidad. Dahil dito, maraming health professionals at mga organisasyon ang nagbigay ng mga babala tungkol sa responsableng pag-inom ng energy drinks. Bukod sa issue sa kalusugan, nagkaroon din ng mga pagkakataon ng marketing ng energy drinks kabilang ang Cobra ay naging kontrobersyal dahil sa pagiging agresibo nito. May mga kritiko na nagsasabing ang mga kumpanyang nagbebenta ng energy drinks ay naglalayong makaakit ng mas batang merkado na maaaring hindi pa ganap na nauunawaan ang potensyal na epekto ng sobrang caffeine sa kanilang katawan. Ito'y nagdulot ng mga diskusyon sa kung paano dapat i-regulate ang mga produktong tulad ng energy drinks upang maprotektahan ng mga consumer lalo ng mga kabataan. Kasabay nito, may mga pang-international na usapin din ang nakaapekto sa industriya ng energy drinks. May mga pag-aaral at debate tungkol sa pagdadagdag o pagbabawas ng mga tiyak na sangkap at kung paano ito dapat i-label upang ang mga mamimili ay may sapat na impormasyon tungkol sa laman at epekto ng produkto. Ito'y nagbigay daan upang mas mapagtuunan ng pansin ng transparency at tamang impormasyon sa mga produktong tulad ng Cobra. Sa pagtugon sa mga isyong ito, ang mga regulasyon ukol sa pagbebenta at paglalabel ng energy drink sa Pilipinas ay mas pinaigting. May mga tuntunin na nagtatakda kung paano dapat ilahad ang mga sangkap sa label. Pati na rin ang mga babala kung kailan o paano dapat gamitin ang mga produkto. Ito ay isang hakbang upang maprotektahan ng mga consumers at magbigay sila ng sapat na impormasyon bago bumili o uminom ng energy drink. Ang administrasyon ng Food and Drug Regulatory Agency sa Pilipinas ay maglalayong tiyakin na ang mga produktong tulad ng Cobra ay sumusunod sa tamang pamantayan ng kaligtasan at kalidad. May mga pagsusuri at inspeksyon upang masiguro na ang bawat batch ng produkto ay ligtas at hindi lumalampas sa itinakdang limitasyon ng mga sangkap na maaaring makapaminsala kung sobra. Bukod dito, may mga kumpanya rin na naglunsad ng ilang health organizations upang magbigay edukasyon sa publiko tungkol sa responsableng pag-inom ng energy drinks. Ito ay upang hindi lamang mabawasan ng mga maling kuro tungkol sa mga produkto kundi upang matiyak na ang mga mamimili ay alam kung paano gamitin ang mga ito nang hindi naapektuhan ng kanilang kalusugan. Sa kasalukuyan, ang Cobra Energy Drink ay nananatili bilang isa sa mga nangungunang tatak ng energy drinks sa Pilipinas. Ito ay patuloy na tinatangkilik ng malawak na sektor ng populasyon, mula sa mga manggagawa na kailangan ng dagdag na lakas para matapos ang kanilang trabaho, hanggang sa mga estudyante at atleta na naghahanap ng dagdag na konsentrasyon at performance boost. Ang patuloy na pag-evolve ng merkado ng mga inuming enerhiya ay nagbibigay daan sa Cobra upang makapaglunsad ng iba't ibang variant at packaging upang maging mas angkop sa iba't ibang segment ng mamimili. Ang presensya ng Cobra sa merkado ay hindi madali. Ito ay patuloy na nakikipagsabayan sa iba pang mga international at lokal na brand na may malalaking pondo sa marketing at promosyon. Gayunpaman, nakapagtatag pa rin ito ng matibay na posisyon dahil sa patuloy nitong inobasyon, pag-aangkop sa lokal na panlasa at ang pagiging abot kaya kumpara sa iba't ibang imported na produkto. Bukod dito, ang paglaganap ng digital media at social networks ay nagbigay ng karagdagang platform para sa Cobra upang makipag-ugnayan sa mga mamimili.
Ang mga kampanyang may pang-marketing na nakafocus sa digital space ay naging epektibo sa pag-abot sa mas batang demographic na mas aktibo sa online platforms. Gayun din ang sponsorship ng mga events lalo na sa larangan ng sports o musika na nagbigay daang mas maraming taong makakilala at makakatiyak ng tatak. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling hamon para sa Cobra at iba pang energy drinks ang patuloy na pag-angat ng pagpapahalaga ng mga mamimili sa kalusugan. Marami ang mas nagiging mapanuri sa mga sangkap ng kanilang iniinom at kinakain. Kaya mahalaga para sa kumpanya na patuloy na magbigay ng tamang impormasyon at masusing pagpili ng mga sangkap na ginagamit sa produkto. Sa huli, ang kwento ng Cobra Energy Drink ay hindi lamang tungkol sa isang inuming enerhiya. Ito ay salabi ng pagnanais ng mga Pinoy na maging mas produktibo at masigla sa kabila ng mabilis at masalimot na takbo ng buhay. Sa patuloy na pagunlad ng merkado at pagtugon sa mga usapin ng kalusugan at kaligtasan, mabibigyang tiwala ng mga consumer ang produktong nagbibigay ng dagdag na lakas. Isang lakas na hindi lamang pisikal, kundi intelektual at emosyonal din.